Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga personal na please click nyo yung enjoy this video. Anyway guys, wala nang dahil libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin for today's reflection. Happy Easter po. Happy Easter sa lahat. So katatapos lang ng Semana Santa at ngayon April 1. Marami ang uso ngayon nagsasabi na April Fool Day daw ngayon. Diba? April Fool's Day. So, ano nga ba ibig sabihin yung bakit nauuso yan sa sasapit ng April? Diba? Para sa atin, wala namang ginawang araw ang Diyos na pulse, diba? Kundi lahat yan ay biyaya ng Diyos. Pero yung practical na joke yun, maraming sinasabi dyan sa April Fool's Day. So, kumbaga sa Tagalog, ang ibig sabihin yan, yung hangal. So, maraming nakasulat sa Bible na hangal. Kasi itong hangal na tinatawag na to, ito yung mga kontra sa mga wisdom o karunungan ng Diyos o ng mabuting gawa. Ito yung mga taong dakdak lang ng dakdak. Sige, chismis dito, chismis dyan. Diba? Pabida dito, pabida dun. Gusto nila, sila yung nasusunod at hindi sila nakikinig. Sa tingin nila, sila lang yung tama. So, yun ang mga pulse day o pulse man na tinatawag. Yung iba naman, pasok ng pasok. Tira, sige. Kahit bisyo, kahit masasama, pasok lang ng pasok. Dahil sa tingin nila, kaya-kaya nilang gawin. Kung ano man ang gusto nila at walang nakikialam. Yung iba naman, napakayabang, di ba? Mayabang, lalo na kung may mga pera, may mga posisyon sa gobyerno, may sinasabi sa buhay, napakayabang. Tingin nila yung lahat ng tao ay mahirap o under nila. Kaya nga sa tuwing nakukusap mong tao na to, talagang ang lakas ng hangin, di ba? Minsan may joke tayo na may bagyo dito, ang lakas. So, ganun yung mga taong mga mayayabang. Kumbaga, parang mga sa pamilya naman parang mga bata to, di ba? Yung mga anak na pasaway. Kahit anong sabihin ng magulang, di ba? Kasi may wisdom yun. Pag pinapaiwan natin ng ating mga anak, di ba, para sa kanila lang yun. Lalo na kung na-experience natin yung hindi magandang bagay at hindi magandang resulta. Di ba? Yun ang ginagawa natin. Pero yung mga pasaway na bata, mga hangal na bata, ay tilay hindi rin sila nakikinig. Kung anong gusto nilang gawin, kahit nakakasama sa kanila, hindi rin sila nakikinig sa mga magulang. So, ang ending, sablay. At nagkakaroon ng mabigat na problema sa pamilya. So, parang sa mga aso, di ba? Napansin niyo guys, yung mga aso, di ba? Minsan pag nagsusuka sila, minsan kinakain din nila yung sinusuka nila. Ay, yung mga itong paulit-ulit na gawain ng tao. Na sa kabila ng hindi magandang nangyari, ginagawa pa rin. Yan ang katigasan po nating ulo tayo mga tao. Di ba parang minsan ang mga nakukulong na tao, mabalitado, nakulong. Tapos paglabas, gumawa ulit ng masama, nakulong ulit. Yung para bang walang katandaan. Dahil nga sa katigasan din ng ulo. Kaya nga sabi ni David sa mga awit, chapter 14 verse 1, wala namang Diyos ang sabi ng hangad sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Yan ang sabi ni Haring David sa kanyang salmo o mga awit. Na yung mga taong hangal daw ay walang kinikilalang Diyos. Di ba? Kaya nga may mga tao din. Hanggang sa panahon natin ngayon guys, yung mga tinatawag na ateista, sila yung mga madalas na nakikipag-debate na sinasabi nila, yung aklat ng Bible na yun, luma na yan. Ano lang yan, dokumento lang yan, sabi niya, di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero, ang sabi naman ng iba, yung mga eksperto, na ang mga ateistang ito, hindi naniniwala sa Diyos, ay gusto lang nilang walang accountability. Ibig sabihin, gusto lang nila lahat ng kanilang gagawin, ayos lang. Di ba? Walang parusa. Basta gusto namin to, masaya kami. Hindi na sila natatakot natatakot kasi nga wala nga silang Diyos, di ba? Pero parang ito yung
Panahon ni Eva at Adan, nung tinukso sila ni Satanas, anong sabi ni Satanas? Kainin mo yung prutas na yan. Pag nakain mo yung prutas na yan, magiging kapantay ka ng Diyos. Diba? Malalaman mo ang tama at mali at malalaman mo lahat ng karunungan. So kaya nga sila natukso kay Eva, natukso ni Eva at Adan si Satanas dahil naniwala sila na walang Diyos, na kaya mong pantayan ng Diyos. Diba? Kasi yun po nagiging problema natin kapag ka ang buhay natin ay wala na tayong Diyos, wala na tayong kinakatakutan. Kaya tayo guys, hindi naman tayo perfecto, di ba? Magkakasala din, nagiging mahina rin paminsan-minsan. Pero may takot tayo sa Diyos. Na hindi lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo, kinokontrol mo ang sarili mo. Naiisip natin na masama ito. Di ba? Masama yan, baka magalit ang Diyos. So, at least kahit pa paano, di ba? Alam natin na may Diyos at hindi natin pwedeng gawin ang gusto natin gawin. Lalo pat alam natin, siya yung may likha sa ating lahat. Kaya ito po, dapat nating hihint sa Diyos na sana lalo tayong mapalapit sa Kanya, maunawaan ang Kanyang mga salita para magamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala na may Diyos talaga, Diyos na buhay, na may likha sa ating lahat, tsak yun kanyang ibibigay sa tamang panahon. So tayo manalangin muli, Lord, i-bless na pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Wala nang pag-asa sa buhay. May taning na po sa kanyang buhay. Bedridden na, Lord, matagal na po. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po kanyang karamdaman. Haplusin niyo po. Pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nasira na, Lord. Nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang kanilang magandang relasyon sa pamilya. At pagbigis-bigis niyo po. At sa financial, Lord, na kailangan na po namin ng lahat. Lalong-lalo na mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas para sa kanyang pamilya. Pambili ng ulam. Pambayad ng gamot. Pambayad sa lahat ng gastusin sa bahay. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.